Sige mga kaibigan, ako si Hari Sultan. Alam natin kung gaano kabagsik ang rehimeng Islamiko ng Iran. Ipinakita ko na sa inyo ang maraming video ng mga Iranian na pinapatay, kinakatay, inaapi, at pinahihirapan. Sa totoo lang, hindi ko pa rin maipakita ang karamihan sa mga video na ito dahil sa mga patakaran ng YouTube. Ilalagay ko ang mga link sa description o pin comment. Kung duda kaya nagawa-gawa lang ito, kaya na mismong tumingin. Mas lalong nalulungkot dahil marami sa kanluran ang sumusuporta o nagtatanggol sa mga taong ito. Sila ay sumisim para sa kanila. Naiintindihan ko kung bakit mo kinamumuhian ng Israel dahil sa baluktot mong pananaw, iniisip mong inaapi nila ang mga tao. Tinatawag nila itong settler, colonial, ethnostate, at iba pang buzzword. Sige. Pero ang hindi ko maintindihan ay paano mo nasusuportahan ang mga taong ito. May isa pa akong kwento ngayon. Pakinggan mo ang Iranian na babae. Ikukwento niya sa'yo kung anong ginawa ng rehimeng Islamiko sa dalawang nurse na nag-alaga lang sa mga sugatang nagpoprotesta. Mga nagpoprotestang nasugatan din ng rehimeng iyon. Malinaw na nadub sa Ingles, gamit ang AI ang video na ito. Para sa mga nagdududa, ilalagay ko ang link na original sa description para mapanood ninyo. Eksklusibong impormasyon at mga dokumento na natanggap ng Iran International ay may kinalaman sa naganap na isang nakakatakot na trahedya sa Rajai Heart Hospital sa Tehran. Noong ika-18 ng day, dalawang nurse na nagtatrabaho sa Rajai Hospital. Pasensya, noong Enero siyam ang tinutukoy niya. Dahil ang alam natin ay pinatay ng IRGC ang internet mula ika-8 hanggang ika-9 at ika-10 ng Enero. Sa dalawang gabing yon, umabot sa 30,000 katao ang kanilang pinatay. Ang mismo Islamikong rehimen ay umami na pumatay ng 3,000 nagpoprotesta na tinawag nilang mga martir. Kung inamin nilang pumatay ng 3,000, ilan kaya talagang napatay nila? Oo, maraming kagalang-galang na organisasyon ang nagtantya na nasa 30 hanggang 40,000 katao ang bilang. Pero libu-libong tao rin ang nasugatan. At may mga ulat din na ang mga maton ng IRGC ay pumunta sa ospital At binaril sa ulo ang mga nasugatang nagpoprotesta. Ganito rin ang nangyari sa mga tumulong sa kanila. Dalawang nurse sa Rajai Hospital ang inaresto dahil sa pagtulong sa mga nagpoprotesta at paulit-ulit silang pinahirapan at binugbog. Pati nung ika-18 ng day, pumasok ang mga puwersa ng seguridad sa Rajai Hospital, binaril ang ilang sugatan at inutusan ang medical staff na huwag gamutin ang mga nasugatan. Sa humigit kumulang 30 empleyado ng ospital, halos kalahati ang sumuway sa utos, at hindi bababa sa 7 nurse ang nagpatuloy sa paggagamot. Ang 7 sawimpalad na individual na ito ay binugbog at sa pilitang inilipat sa mas mababang palapag ng ospital. Agad na nagpaputok ng baril ang mga puwersa ng seguridad sa dalawang nurse na nagresulta sa kanilang pagkamatay sa harap mismo ng kanilang mga kasamahan. Natagpuan ang kanilang mga bangkay ilang araw matapos sa Karizak Detention Center. Dalawa sa mga nurse na inaresto ay dumanas ng matinding pagpapahirap at pambubugbog. Sa ilang kaso, ginamit nila ang mga bagay sa panggagahasa. Bukod pa rito, dahil sa matinding pagkapunit ng kanyang matris, isang nurse ang tuluyang inalisan ng matris. May isa pang nurse na nanganganib ding matanggalan ng matris. Hindi ko pa narinig na ginagamit ng Taliban para apihin ang sarili nilang tao. Ako pa nga ang pinakamalaking kritiko nila. Alam ko na inaapi ng militar ng Pakistan ang sarili nilang mamamayan. Inaresto at ginugulo nila ang mga tao. Pero hindi sila inakusahan ng malawakang ganoon. Kamakailan lang matapos maaresto si Imran Khan, may mga ulat na lumabas. Pero dati, wala pang ganoong balita. Pero may isang paratang na paulit-ulit na lumalabas mula sa Iran. Iyon ay ang paulit-ulit na panggagahasa ng mga maton ng IRGC sa sarili nilang mga kababaihan. Sobrang sama ng rehimeng ito. Hindi ko ma-imagine kung gaano katapang ang mga Iranian. Kung isa ako sa mga nurse na yon, malamang susunod ako. Duwag ako, aminado ako. Kaya naman, mas lalo akong nagagalit na itong mga taong ito. Patuloy na lumalaban. Patuloy nilang ginagawa ang tama. Hindi deserve ng mga taong ito ang mga taong ito. At pagkatapos nito, tingnan mo ito.
Itong mga sikat sa Hollywood na nakatira sa mga bahay na parang salamin at nagbibigay ng talumpati. Pakinggan mo ang gago na ito, Javier Bardem. Tingnan mo ang tanga na ito. Tutol sa digman. Laban sa malayang Palestina. Oh. Nakuha mo na ang palakpak mo, di ba? Nakuha mo na ang palakpak mo. Magaling. Para diyan sila nagpapakababa para sa mga ganyang tao. Pinakita ko lang sa inyo ang klase ng mga tao na sinasamba ng mga tangang ito. Tingnan mo, isa na namang tanga. Hantapang ko magsalita. Yehey! Wala naman akong binabayar ang kapalit para maglabas ng mga pasosyal na pahayag. Matagal lang ginagahasan ng rehime ito sa Iran ang mga babae. Hindi ito isang nag-iisang kaso. Marami akong tatalakaing politika ngayong gabi sa entablado. Naging panauhin namin si Javier Bardem. Alam naming matapang ka magsalita. Ano ang reaction mo nung marinig mong nanawagan si Javier para sa Palestina? Talagang labis ang aking pagmamalaki at pasasalamat. Siyempre, palaging matapang magsalita si Javier at gano'n na siya noon pa man. Pinahalagahan ko talaga ang boses niya sa lugar na yon kung saan walang ibang nagsalita noon. Literal talaga. Nagulat ako na walang nagsabi ng kahit ano. Hindi. Nagulat ako na walang nagsabi ng kahit ano. Diyos ko. Hindi ba sila nagsasaliksik? Tinitingnan ba nila kung ano ang nangyayari? Ibig kong sabihin, itong mga tao ay nadadala kaliwat kanan sa mga video ng mga sinasaktan sa Gaza. Sige, na yun, kilala kong Hamas. Magaling nilang nagawa yon. Walang gustong makakita ng mga batang pinasabog. Walang gustong makakita ng ganoon. Sige. Oo, pero kailangan mo pa ng mas maraming brain cells para maintindihan kung bakit ganon. Pero gets ko naman. Kapag nakita mo mga batang o taong pinasabog at winasak ang syudad, madali lang sabihing ayaw mo na nito at gusto mong tumigil na. Sige. Pero nasaan ang awa mo ngayon? Hindi mo ba nakikita ang mga video ng mga babaeng Iranian na binabaril sa ulo? May mga babaeng paulit-ulit na nagpapatotoo kung paano sila pinahirapan ng rehimeng ito, gaya nito. Tingnan mo. Di mo ba pinapanood? Tingnan mo. Binaril siya sa mata. Nakakita na ako ng daan-daang ganitong larawan. Sino ang tumatarget sa mata ng isang tao? Sobrang nagagalit ang mga tao kapag may dinadampot ang ice, kahit hindi naman sila binabaril sa mata. 2 tao ang namatay doon kina Rachel na parang baliw at isang lalaking, si Alexander Pretty. 2 tao ang namatay. Hindi naman sila dapat namatay, pero sila ang namatay dahil nandun sila para manggulo. Nandun sila para mangudyok. Nandun sila para maging sagabal. Namatay yung 2 at nag-alsa ang buong bansa. Mas mabababa ang tingin natin sa mga taong ito. Hindi ba karapat-dapat ang mga taong ito sa iyong awa? Hindi ko talaga alam ang problema ng mga taong ito. Itong mga sikat sa Hollywood, wala bang pwedeng magsabi sa kanila, "Oy, ano masasabi mo sa video na ito?" Bakit niyo sinusuportahan ang rehimeng ito? Sinuportahan niyo ang mga sibilyan ng Gaza, pero bakit niyo sinusuportahan ang mga mula?